Yun, and start recording mga kalapit na welcome sa isa na namang reaction video na gagawin natin ngayon tungkol saan? Sa corruption, 'di ba? Sa corruption. Pero bago ang lahat, kinukumusta ko po uli kayo at kumusta kayo? At ako'y medyo okay na. Naka-recover na po ako sa gulo na napasok ko. Pero hindi pa naman tapos, pero lalaban tayo, 'di ba? Pero ito yung sabihin ko, congratulations muna kay Fiscal EJ sa 3-0 na tuwan-tuwa sila na ito yung point para kayong mga bata na nanalo 3-0, 'di ba? Okay lang 'yun, putya. Ano bang ikasasakit or ikasasaya ng 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 nyo na nanalo kayo ng 3-0, 'di ba? Ang nanalo dito yung sambayan ng Pilipino. Unang-una nalaman na yung 16 dapat itaas. 'Di ba? May nakapansin. So ibig sabihin dapat itaas yung age of sexual consent sa 18. 'Di ba? So congratulations kay Attorney Libayan kasi si Attorney Libayan ang tinatawag na People's Champ. Ang nangyari kay Fiscal EJ, nanalo siya dahil dun sa age of sexual consent na pag ginugil mo is 16. Okay? So congratulations sa'yo doon kasi yun lumabas na dun eh. Pero congratulations kay Attorney Libayan kasi age of sexual consent dapat itaas sa 18 para maprotektahan yung mga kabataan. Okay? So, eto. Kamusta na kayo? Eto. Ito yung content natin ngayon, hindi para magkaroon tayo ng kalaban. Magre-real talk tayo. Real talk saan? Ombudsman Samuel Martires. Corruption can't get solved. Kung ganyan ang mindset nyo, dapat mag-resign na kayo. Sino? Sino ba dapat? Si Ombudsman o yung mga congressman o lahat? Pakinggan natin. But anyway, talking of forever partner, walang forever. Wala. Diba, pero syempre, maasa tayo sa love life forever. Oo. Pero may forever partner. May forever Sa ombudsman. Sa ombudsman. Merong kanta, Forever Young. Oh, tuloy. Office of the Ombudsman. Anong forever dyan sa kanila? Anong Yung corruption forever? daw. Oo, yan. Forever yan. Hindi lang naman sa Office of the Ombudsman yan. Alam natin lahat yan kung nasan ng korupsyon from baba hanggang pinakataas. Kaya sinasabi ng Ombudsman siguro na hindi na masasawatayan. Kasi nakasalalay na sa dugo ng lahat ng politiko yan. Kahit sino yan. Walang malinis. Forever. Oo. Diba? Sinabi niya na parang yung corruption is here to stay. Forever. Oo. Hindi, totoo yan. Good morning, Senator. Kasi panahon pa ni Jesus Christ may corruption na. Kung babalikan natin ito, 2022 hearing budget hearing lang to. Pero nung panahon pa ng noon, may corruption na. Old Testament pa lang may corruption na. So, corruption is here to stay. Tama yung tao. Tama yung tao. Diba? Kahit ako ito sila Attorney Claire. Alam nila yung corruption. Alam nila kung nasaan din yung corruption. Pero mahirap pangalanan yung corruption kung may mahal ka na inaalagaan. Diba? Yun lang yung sa akin hindi ko sinasabing nagbubulag-bulagan sila. Pero corruption talaga. Tama yung nandito sa ombudsman na corruption is here to stay. Kasi, dati batas natin vlogger ako na papunta na ako sa political vlogger na nakita ko na putang ina, napakadumi talaga ng politika. 'Di ba? Corruption is there. Corruption, kahit sino bang pangalanan mo, andyan yung corruption, maliit man yan o malaki. 'Di ba? O, pakinggan natin to. Intel, maraming salamat sa suporta ninyo. Sa pananaw ko, sufisyente yung pondo ng ombudsman. Pero kung sa paglaban lang sa korupsyon, ay hindi talaga kakayanin to kahit bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso.
ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. I must admit to you, Your Honor, this is not to destroy the office of the Ombudsman. Alam mo, kahit bigyan nyo sila 100,000 milyon, kung 100,000 bilyon naman yung papasok, hindi nyo talaga sila masasawata. Gets nyo? O baka mamaya may nakaabang na nabala dyan sa labas dito. Tuloy. But we ourselves are fighting corruption within the office. Hindi ko Within the office of the Ombudsman. Sa kanya man o hindi. Pwedeng alam niya, pwedeng hindi. Tuloy. hindi ko ipagkakaila yun. Kami mismo, nakatabi ko rito. We are fighting corruption within the office. So, hindi namin pwedeng sabihin na yung ahensya ng gobyerno yung corrupt. Dahil kami mismo, may problema sa korupsyon. May mga empleyado rin po kami corrupt. Ang problema At least honest siya, ha? At least honest siya. lang po ay hindi namin sila mahanapan ng konkretong ebidensya. O, yun. Hindi nyo talaga mahahanapan ng konkretong ebidensya. Kasi kung ano man budget ay ibigay sa inyo, kung mas malaki yung itinatapal sa inyo, tatahimik na talaga kayo. Naiintindihan yun? 'Di ba? So anong issue natin sa corruption? Masasawatan nyo yan? Never. 'Di ba? Never. Kahit sino. Ombudsman na yan, ha? Ano nangyari dyan kay, Ano nangyari dyan kay Napoles? Ano nangyari dyan kay De Lima? Ano nangyari sa lahat ng hiniring sa ombudsman? 'Di ba? Malalaking tao, mga nasa politiko, wala, lahat yan, kahit saan mo tignan anggulo, 'di ba? Kaya nga siguro sinabi niya, kahit gaano pa kalaki yung budget na itapal nyo sa kanya, kung mas malaki pa yung budget na itatapal sa kanila, anong gagawin nyo? Point ko lang yun, opinion ko yun, Ginawa ko na lahat ang paraan, pero napakagagaling. Hindi ho gumagamit ng cellphone. Hindi ho gumagamit lang landline. Kasi nagkikita sila sa mga restaurant na sarado. Hula ko lang yun. Hindi ko sinasabing totoo yun, ha. Hula ko lang yun. Nung nagkikita sila sa mga saradong restaurant, na dun sila nag-aabutan ng pera at nagbibilangan. Hula ko lang yun. Hula ko lang yun, ha. Hula lang po yun. Hula lang yun. Wala po akong alam. Kita sa mga restaurant, sa isang Chinese restaurant na si Katalong EDSA. Hindi naman ho namin matap yung usapan dahil paano kung hindi lang sa EDSA? Meron din sa Quezon City. Meron din sa Rojas Boulevard. Paano ba yan? Di ang dami ng restaurant na pinagkakakitaan nila. Kaming payagan ng chief ng security. Marami ho. I mean, that's why I'm saying kahit Wait. 100 bilyon. Castro said that on average, the actual obligation rate of the Office of the Ombudsman is at 40% to 45% of their confidential fund, which amounted to 33.7 million in 2021. 51 million in 2022. 51 million. Kung tinapalang ka ng bilyon, wala yan. Ano ba yan, Mahina talaga intel dyan pagka mas malaki yung tinatapal dyan. Kasi ang nasa ombudsman ng mga tao, malalaking tao, hindi din pipitsugin na tao. Kaya inutil yung 51 million na yan tsaka 33 million na yan. Nang ibigay ninyo sa amin, hindi ho namin kakayanin na labanan ang korupsyon. Noong 2022 budget hearing, inamin na ni Ombudsman Martires na hirap silang sugpuin ng korupsyon. Kahit makailang libo o ilang bilyong piso pa ang ibigay sa kanila, mukhang mahihirapan silang sugpuin ang korupsyon. Kahit nga doon sa loob ng kanilang tanggapan ay mayroong korupsyon at nahihirapan silang hulihin ito. Ano nangyari doon sa confidential funds na ibinigay sa inyo? Syempre, gagawa ng resibo, magaling na accountant. Ganun lang kasimple. Pag magaling accountant mo, magaling din yung resibo mo. Ngayon, taong 2023 budget hearing, ganun pa rin ang problema ng ombudsman. Sinabi pa nga na ang korupsyon ay mukhang mananatili hanggang buhay tayo. Totoo. Alangan na mamamatay tayong lahat o kaya mamatay na yung iba, wala nang korupsyon. Kalokohan yun. Andyan korupsyon hanggat may gobyerno. Andyan yung korupsyon hanggat meron nagsiserbisyong plastic. Andyan yung korupsyon hanggat walang tapat. Andyan yung korupsyon.
Andyan yung korupsyon hangga't merong nagsasabing itatawag ko kay ganito, hanggang merong i-impluwensya ko kay ganito. Korupsyon din yun eh. Maliit o malaki, andyan yung korupsyon. Hindi na mawawala yan. Nagre-real talk si Office of the Ombudsman. Nagre-real talk din lang tayo ah. At alam natin siguro naman lahat na Pilipino na ganun yung nangyayari. Andyan yung korupsyon. po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Oh. Real talk. Unless we change ourselves, unless we change our values. Oh. Pero kalokohan din yun. Kahit i-change mo yung selves mo, yung sarili na, i-change ourselves natin, pero yung mga kapwa-tao natin hindi nagbago, wala din yan. 'Di ba? So, ganun lang kasimple yun. So, corruption will stay forever and ever and ever and forever young. Ang korupsyon po sa ngayon ay hindi mapaglalabanan ng batas lamang. Pero sa ngayon pong nangyayari ngayon, wala na tayong respeto sa Diyos, wala tayong respeto sa sarili natin. Real talk ulit. During our lifetime, we'll be able to solve corruption. Ang Hindi ko alam kung ano nasa loob nitong si Ombudsman Kasi dahil sinabi niya, dinamin niya yung Diyos, pwedeng pagka meron akong binatas dito, papatayin din yung pamilya ko, ay mahirap yung trabaho niya. Ang sabi niya, siguro dapat mag-resign. 'Di ba? Pero kahit siguro mag-resign to, wala rin naman. Ganun din, same. 'Di ba? Pwedeng yung pamilya ng susunod naman yung Kita mo nga yung kay Nanay LB, napakasimpleng kaso, 'di ba? May nagpapapatay sa testigo. Ito pa kaya ombudsman? Nakita nyo ba yung mga kapatid? korupsyon po ngayon sa Pilipinas ay nagiging endemic. Ang korupsyon po ngayon sa Pilipinas ay nagiging parang fashion. Yes. Becomes a fad. Because tumanda na tayo. Kahit nung bata tayo, may corruption na. Hanggang ngayon, matanda na tayo, may corruption. Hindi na mawawala yung corruption. Kaya kahit hindi mo sabing endemic, corruption will stay kasi natututo yung mga tao, lalo na yung mga nasa pwesto. becomes power. And if you have power, talagang kailangan sikat ka. Power. Bibigyan ko kayo ng tip kasi maikli lang tong video gagawin natin. Ang power ng Kongreso, andyan pera. Ang power ng Senado, andyan ang impluwensya. Mas malakas yung power ng Senado kasi impluwensya ang kailangan nila. So, ang impluwensya ng korupsyon sa Senado mas delikado. Bakit? Mas makapangyarihan ka pag mas ma-impluwensya ka. So, dito muna tayo mga kalapida. And stop recording, comment down below, subscribe kayo dito, and stop by.